Si Francisco Bulig, 71 years old, ang pinakamatandang tricycle driver sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Mahigit 10 taon nang namamasada si Tatay Francisco. Pero ang di alam ng kanyang mga pasahero, isa siya sa pinakamatikas at pinakamalakas nung kanyang panahon. And the champion, 235 pounds of muscle and python power. Si Tatay Francisco ang isa sa pinakasikat na Pinoy wrestler noong dekada 80. Hinahangaan at kinatatakutan at ang bansag sa kanya, Macho Franco! Kuya, may kilala ka si Macho Franco? Hindi mo kilala. Tuwan-tuwa si Dr. Taga rito kayo? Kilala niyo yung Macho Franco, yung wrestler dati? Hindi niyo kilala? Kilala niyo yung wrestler dati, Macho Franco? Hindi ako kilala ng mga driver. Kuya, may kilala kayo Macho Franco? Ayun po siya. Ayun po, nakasandal sa ano. Sandali. Hello po, sir! Kayo po si Macho Franco? Ha? Kayo po yun? Opo. Ay, ako po si Cara. Kumusta po? No, ma'am. Ano po naman nakakahalagahan at ako yung sinadya nila. Kayo po yung wrestler. Opo. Naku, ba't kayo umiiyak, kuya? Sa tuwa. Hindi ko alam kung napupuntahan niyo ako. Nagpapasalamat ako. Naalala pa rin ako. Masaya ako, ma'am. Sikat po kayo dati. Ang dami niyong pinasaya. Tricycle boy lang po ako ngayon. Ayan po, ayan. Nakatatak po Oh, yung eto pangalan pala. yan. Oh. Ayan. Macho Franco. Opo. Joe Franco and himself and Dr. Drew's been doctoring. Wow! What a good move by Juan Duwag. Taong 1988 nang sumikat ang Pinoy wrestling sa bansa. Dating stuntman sa pelikula, isa si Tatay Francisco sa mga nag-audition noon. Nabasa po namin sa dyaryo na nangangailangan si RJ ng player sa wrestling. Nagbaka sakali kaming tatlo, ako si Kaloy Bakal at saka si Big Boy Gomez. Awa naman ng Diyos, kaming tatlo lahat nakuha. Pinag-train kami sa Fort Bonifacio kaagad, kinabukasan. Binigyan kaagad kami ng allowance. Kaya tuwan-tuwa ako noon ako. Swerte ko na yata. Tapos pinapirma kami ng kontrata. You can see Macho Franco's got him on a... Hinangaan siya sa tikas ng kanyang katawan at lakas ng kanyang suntok. Susuplex po, papasok sa ring. Ayun! Inabot! Mapapanood ako sa TV, tapos ako talaga yung kitang-kita sa screen. Kasi player ako ng wrestling. Oo. Ay, tuwan-tuwa ako. Tapos kumikita kagad ako ng ganun. Oo. Kaya para ba akong ma'am? Para akong kalabaw na nakawala sa koral. Pero hindi nagtagal ang kinang ng kasikatan. That's it. And still champion, Macho Franco. Wala pang isang taon, natigil ang mga laban at nawalan sila ng kabuhayan. Nagkaproblema raw kasi ang promotion na humahawak sa Pinoy wrestling. Wala pala palang mangyari. Ay, biglang natigil. Naku, parang nabuho na daganan ako ng isang punong mangga. So wala kayong naipon? Wala, ma'am. Walang ipon at all? Wala at all. Pero yung kinikita ko, ma'am, itinutulong ko sa asawa ko sa pagpapaaral ng mga anak namin. So at least nakapagpatapos Opo, ng tapos. Ang dating macho ng entablado, ngayon kumakayod sa pagmamaneho. Ang mga bakbakan ng nakaraan, alaala na lamang. Hindi niyo po naisip bumalik sa wrestling? Wala na pong wrestling. Wala na. Akala ko nga nun may magtutuloy na ibang producer. Wala naman pala. Hindi naman natuloy. Pero lingid sa kaalaman ni Macho Franco, hindi pala tuluyang namatay ang wrestling sa Pilipinas. Naudlot man ang kanilang kontrata noong dekada 80,
hindi namatay ang pangarap na makabangong muli ang Pinoy wrestling. At ngayon, buhay na ulit ito. Cranking back. No. No, there it is. Oh! Fabio did it! God, he did it! Fabio did it! JDL! Si Fabio Makisig ang reigning champion ng Manila Wrestling Federation o MWF. Isang promotion na nagpapalabas ng live wrestling matches hindi na sa telebisyon gaya ng dati, kundi sa social media at iba't ibang online streaming platforms. Nice body slam. Bata pa lang si Fabio, tagahanga na siya ng Pinoy wrestling. Ito ang nagtulak sa kanya na sumama sa MWF. O parang nagkaroon ng parang hope sa puso ko. Like, hala, may ganito na pala dati, nasa na. Tapos malaman ko, oh, it's defunct. Di na sila nagsushow. So parang naging challenge sa akin yun na, so kahit na nag-fail siya, pwede namin ituloy. Sa late 2010s, trinay namin ulit. So, medyo nagsasucceed na siya. So, parang ang ganda tignan kasi kung titignan mo, laging namamatay ang Pinoy wrestling. Oo nga. Pero, if you look at the flip side, lagi rin siyang nabubuhay. Makisig has that locked in. Ayon kay Fabio, unti-unti nang sumisikat ang Pinoy wrestling. Oh my God! Kung dati tinatawag silang baduy at gaya-gaya, ngayon dumarayo na rito ang ibang international wrestler para makipagbakbakan sa kanila. Six flat. Neckbreaker. Reverse push-ups. 15 counts. Ready? Count, ha? Bukod sa pagiging champion sa ring, isa rin si Fabio sa tumatayong coach ng mga naghahangad na pasukin ang pagiging professional wrestler. Conditioning exercises ang tawag dito. Kailangan kasing patibayan ang mga parte ng katawan na palaging napupuruhan sa wrestling. Ang tawag naman dito sa exercise na ito ay tusok ulo, halik lupa. Kasi tingnan ninyo, yung ulo nila talagang pinupush nila doon sa ground. Ginagawa ito para maging malakas yung kanilang leeg. Kasi sa wrestling, talagang ito ang delikado, lalo na kapag ikaw ay binalibag. Itinuturo din sa kanila kung paano ang tabang pagbagsak ng katawan sa ring. Kailangan kasing ingatan na hindi ma-injure ang leeg at gulugod. Kasi, hindi mo ma-fake ang gravity. Pag binato ka, kahit saan yan, masakit yan. You cannot fake gravity. Wala naman po kayo nakikitang crane o green screen, di ba? Pero at the end of the day, everything is a form of entertainment. It's a theatrical work. So meron kaming writer who will look at the performers, at the wrestlers. Tapos, pagdating sa ring, sasabihin lang sa amin, okay, ganito yung match, ganito yung story na ikwento nyo. Tapos kami na bahala sa ring. Tapos pagdating sa ring, sorry na lang kung magkasakitan kasi masakit talaga siya. May mga nagsasabi na malaking bahagi daw ng wrestling ay acting-acting lang, scripted, drama-drama kumbaga. Pero kung may isang bagay na hindi scripted sa wrestling, yun ang posibilidad na pwede kang masaktan kung hindi tama ang training mo. Kasi isipin mo na lang, nagbabalibag sila, di ba? Bumabagsak yung mga wrestler. Dito sila babagsak. Ayan, bakal, plywood, at manipis na foam. So, isipin mo na lang, dito ka babagsak. Solid! Solid na solid. Isa sa mga pinaka-basic na moves sa wrestling ay yung tinatawag na hitting the ropes. Kasama ko dito ang champion ng Pinoy Wrestling, si Fabio Makisig. Yes po. Hitting the ropes. Yun yung pinaka-simple. Yes po, pinaka-simple. Okay. Parang mukha siyang madali. Sige nga, pakita mo sa amin. Okay po. Nice! Okay. Ay, Diyos ko! Grabe naman yun. Mukhang masaya siya.
Mukhang madali, mukhang masaya. Pero masaya ba talaga? Hindi po, kung mahina kayo sa sakit Oo. or madali kayo magpasa, yung likuran nyo, ito tsaka ito, Oh my God! pag tumama po dyan, lalo na pag tumatakbo ka na talaga, pag kabanda mo dyan, magpapasak po yan. Pero ilang beses man silang mag-ensayo, bumbog sarado pa rin sila sa mga basher. Sa comment section ng kanilang mga laban, sunod-sunod ang mga pasaring at pangangantsaw sa kanila. Isa sa mga basher noon ng Pinoy Wrestling si Chad Fajardo, isang paladero sa Tondo. Pinoy Wrestling, unang-una, aminin ko, medyo nababadoyan ako. Pinoy Wrestling kasi, nagko-comment ako sa kanila, nagyayabang ako, ang pangit ng galaw ninyo. Pag ako gumawa yan, ganon. Dahil sa kanyang mga comment, hinamon siya ng mga wrestler na mag-training kasama nila. Kumasa si Chad sa hamon at ang resulta, Ang daming pinagawa sa amin, 100 push-ups, 100 squats. Tapos isip-isip ko, grabe, sa ganitong edad ko, parang hindi ko na yata kaya yun. Hindi ko na yata kayang gawin yun. Mangkara, after ng tryout na yun, hindi na ako makalakad nung time na ika-ika ako. Tapos sasakay ako ng jeep. Sakay ko ng jeep, inalalayan pa ako, makakit lang ng jeep. Sinumpa ko yung araw na yun na hindi na ako uulit. Pero bumalik ka. Kinabukasan, di ko alam, pumasa ako. mula noon sumama na sa mga training si Chad. Pero hindi lang siya natuto ng wrestling moves, natuto rin siyang irespeto ang larangang ito na dati niyang pinagtatawanan. Kasabay ng pagmamasa ng tinapay, isiningit ni Chad ang pag-iensayo para lumakas ang katawan. Kalaunan, ang panadero ng Tondo naging siga sa ring. Razael ang kanyang bagong pangalan. Gusto ko nang bawiin, sinabi ko noon. Ang hirap pala. Isipin mo kung gaano kahirap ibabagsak mo yung likod mo na hindi tatama yung batok mo. Oo. Sa wrestling mat. Oo. Babagsak mo yung likod mo yun. 20 times. Bagsak, tayo, bagsak uli. Tayo, bagsak uli. Hindi pa rin nawala ang mga basher. Pero kung dati kasama si Chad sa mga pumupuna, ngayon kakampi na siya ng mga bida. Pag nakakabasa ka ng mga ganong negative comments, anong dating sa'yo? Kung bago-bago ako sa industriya, maaaring sumamaloob ko. Ako medyo matagal-tagal na ako, dami ko na nakakaranas na. Dami na ako nakakabasa na ganyan, kaya manhid na ako . At saka naging ganyan rin ako dati. Hindi biro ang training sa Manila Wrestling Federation. Pagkatapos ng conditioning exercises, itinuro naman ang iba't ibang paraan ng pakikipagbakbakan. Karne ng forearm sa upper back. Toy! And then he sells down. Kung paano patumbahin ang katunggali, kung paano protektahan ang sarili laban sa mga suntok at sampal, Cover your face, hands to your ears. kung paano sumampal at tumanggap ng sampal, Lakasan mo! at paano magbalibag ng kalaban. Roll on your ass with your back. Ay, nako! Left, right. Want me to kick you in the head? Si Alvin Saflor ang isa sa pinakamatagal ng trainee ng Manila Wrestling Federation. Okay, left foot in! 2018 pa nang magsimula siyang mag-try out. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya pumapasa para maging ganap na professional wrestler. Kanina sinisigawan ka ni Coach. Yes. Minsan kasi may mga times na parang sabaw ka na, lutang. Pero wala eh. It's part of the training. Kung hindi ka mag-grow as a person, as a performer, kung hindi ka nakakatikim ng gano'n, mas okay pa nga yung nakakatikim ka ng mga gano'ng words. Though, wag naman sana like palagi. So, ayun po, challenging talaga siya.
Walang nag-akala na papasok sa wrestling si Alvin. Nung bata kasi siya, palagi siyang binubuli at kinakantsawan dahil sa kanyang katawan. Like, ang taba-taba mo, parang, basta lahat ng mga hurtful Bonjing, words, mga ganyan. bonjing, yes. Pero wala eh, parang kinikip ko na lang, parang hayaan mo na. Minsan pa noon, naalala ko grade 1 ako noon, dinuduroan ako sa, Oh my God! that's real, dinuduroan ako sa ulo. Oh, tapos? So, ayun po, hanggang sa grade school, high school, minsan college. Pero wala. Pasok sa tenga, labas sa kabila na lang. Sa wrestling nakahanap ng pag-asa si Alvin. Dito kung saan ang inaapi, nagtatagumpay sa huli. Kasama ang kanyang ama, sabay silang nanunood ng wrestling noon. Ang hilig niya sa larong ito, lumago sa negosyo. Gumagawa na siya ngayon ng replika ng mga wrestling belt. Pero ang tunay niyang pangarap, ang makasabak din sa ring tulad ng kanyang mga idolo. Simula pagkabata, ito ang pinanghawakan ni Alvin. Kaya bugbog sarado man siya ngayon, naniniwala siyang darating din ang kanyang panahon. Kanya-kanyang timing yan. Hindi naman lahat ng tao is palaging nasa taas. Minsan yung mga tahimik, yun pa yung talagang like, working silently. I believe na in time, may time din talaga ako na nasa top ako. Makalipas ang 5 oras, akala namin tapos na ang training, pero hindi pa pala. Itinuro sa bawat isa kung paano tumanggap ng suntok. Lalo pang uminit ang bakbakan at sa puntong ito, tila naging totohanan na ang mga binibitawang suntok. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ang conditioning exercises. Hindi ko na naramdaman. Sa kabila ng sugat na tinamo, nagpatuloy sa training ang mga wrestler. Okay, game ulit. Kaya kailangan po namin mag-train consistent. Nagkakasakitan po talaga. Ang idea namin is, learn to protect yourself. So when I hurt you, you're protected. But I will hurt you. So hanggang kailan ka magte-training? As long as kaya ng katawan ko, mag-training po ako. Sa hirap ng kanilang training, mapapatanong ka, bakit nga ba nila ito ginagawa? Magkano kinikita ng isang pro wrestler? Kung malas, 500. 500 pesos. Pampamasahe pa uwi lang. Kung swerte, 1,500, 2,000. Kung swerte, kung nag-sold out yung show, marami nanood. Pero bumabawi yung mga wrestlers sa pagbibenta ng t-shirt. Kaya kailangan bilhin ng audience, ng mga supporters, ng mga fans, yung mga merchandise namin. Kasi doon bumabawi yung mga wrestler. Pero yung sahod namin, basing pa lang sa ticket sales. Luging-lugi talaga, pamasahe lang eh. Higit sa pera, sapat na sa kanila ang maging bahagi ng mundo ng wrestling, ang pagkakataong makapagpasaya at pangarap na sana balang araw makilala ang Pinoy sa larangang ito. Bukod sa performance, na-in-love din ako sa philosophy ng pro wrestling, sa struggle ng Pinoy wrestling. So parang ako masaya ako na part ako ng isang pioneering industry na kami yung sumusubok para pasikatin to. Ang katagay ng tondo, Razael! Maliit ka pa lang, gusto mo na ito yung pangarap mo, nandito ka na. Tapos namimit mo na yung ibang mga foreigner wrestlers na dati sa TV mo lang napapanood, nakikita mo na, feeling mo, andun ka na talaga eh. Andun na yung mundo mo eh. Kahit di ka na bayaran, okay lang eh. Kasi masaya ka na eh. Di ba? Basta ang mahalaga, mas masarap sa feeling na achieve mo yung dream mo. Marahil ito rin ang naramdaman ni Macho Franco noon nang una siyang sumabak sa ring. For a couple of weeks. Whoa, look at that. And there goes the decision over Macho. Makalipas ang mahigit 3 dekada, ninanamnam pa rin ni Tatay Francisco ang alaala ng nakaraan. So ito po yung yung isa sa mga lugar kung saan po nagpa-practice ng wrestling ngayon yung mga bagong wrestler. Good morning!
Hi, good morning. Ako po si Cara. Kayo po si Pinoy Bulldog. Pinoy Bulldog. Idol ko. Morning. Idol, kilala niyo po? Yes. Kilala mo ako. Kilala mo siya? Yes. Idol ko in Pinoy Wrestling. Full time first year high school in Quezon City Academy. Nung nakikita ko sila naglalaro na. Meron silang kasama si Turco Torero. Turco Torero. Oo. Tapos si King Cobra. King Cobra. Yes. Kung di ako nagkakamali kasi 50s na ako ngayon is Soro. Soro. Oh, si Soro. Oo. Sino pa mga kasama ninyo nun, Tay? Lawin. Si Sultan Bato. Si Lawin. Sultan Bato daw. Oh, at saka si Iggy Iggy Igorot. Ayon kay Pinoy Bulldog, matagal na niyang hinahanap at pinapangarap na makaharap sa ring si Macho Franco, kaya di niya pinalagpas ang pagkakataong ito. Actually, bata pa ako nung gusto ko siya makalaban. Bata pa ako nun. Pero parang hindi na mangyayari. Oo, totoo yun. Pero maglalaban pa rin kami. Bakit ilang taon ka na ba ngayon? 50s na, sir. Ako 71. Pwede pa. Ito na nga kaya ang katuparan ng pangarap ni Pinoy Bulldog. At maibalik pa kaya ni Tatay Francisco ang kamandag ng nag-iisang Macho Franco. Oh, marunong pa. 1989 pa nang huling makapasok ng ring si Macho Franco. 71 years old na siya ngayon. Parang nami-miss ko. 30 taon, hindi ako natuntong dito. Sa isang iglap, tila ba nabuhay muli ang nag-iisang Macho Franco. At nang makita ito ni Pinoy Bulldog, ikinasan na niya ang kanyang hamon para makalaban ang kanyang idolo. Magta-dialogue muna ako. Before dialogue, naka-jacket pa ako eh. Dahil nandito ka sa taas ng ring, gusto kong subukan ka. Sigurado ka? Eh di, pagbigyan kita. Galing ng idol ko. Kaya ng idol ko. Oh my God! Ang tanda na talaga ni Franco. Diyos ko. For the first time, nakaharap ko yung idol ko. Magaling pa rin. Mahusay. Conrad. Thank you very much. Please welcome Macho Franco! 35 taon na ang kasaysayan ng Pinoy wrestling sa ating bansa. Ilang beses na itong bumagsak, ilang beses na ring bumangon. Bugbog na sa taas ng entablado, bugbog sarado pa sa mga tao. Pero tulad ng sino mang inaapi, lalaban at lalaban daw sila hanggang sa huli. Parang gusto ko sabihin, kailangan mo rin isipin na walang unang bigay, 100% agad. Parang laging, it's an eventual climb na gagaling din yan eventually. Kaya sa ngayon, we're doing our best. Hindi kami sumusuko, we're always training. Like every day nagtitrain yung mga team namin, tapos 3, 4 times a week kaming nandito sa gym.
para lang mag-training sa ring. So, give us time and we will compete internationally. Ito na nga ba ang simula ng tagumpay ng Pinoy Wrestling? Nung bata ako, mahilig din akong manood ng wrestling sa telebisyon. Whoa, look at that! Humanga ako hindi lang sa galing nila sa ring, pero sa pag-asang hatid ng kanilang mga istorya. Sa pagdaan ng panahon, aminado akong naging kasama rin ako sa mga natatawa at nagsasabing baduy o peke ang Pinoy wrestling. Pero matapos kong makita ang buhay ng mga Pinoy wrestlers sa labas ng ring, nalaman kong pawis at dugo ang katumbas ng pagsapak sa entablado. At dahil dito, mataas ang aking respeto. Ang storya ng Pilipino, ng underdog Pilipino, bugbog sa simula, panalo sa dulo. Tapos yung pinaka-idea nun, yun yung bumubuo sa backbone ng pro wrestling. Madalas silang asarin at maliitin, pero tulad ng mga kwento sa taas ng ring, ang maliit at inaapi pwedeng manalo sa bandang huli. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.